One of the things na gusto ko sa mga nangyayari kay Alex is mapopularize sa Pilipinas yung ano, yung tennis kasi magkakaroon na ng most likely since nagkakaroon ng traction yung tennis, magkakaroon ng mga courts, tennis courts dito sa Pilipinas. Magtatayo yan ng mga tennis courts. Same di ba ng football nung sumikat yung Ascals, di ba? Nagkaroon ng mga football fields dito sa Pilipinas na na dedicated for football. Tapos ang marami kasi sa atin badminton di ba? Kasi accessible siya sa lahat Kasi hindi ganoon kamahal yung Indoor. raketa, yung shuttlecock. Mm. Pero tennis, ang dalang di ba? Tennis courts, ang dalang na may makita ka sa Pilipinas. Marami basketball courts. So hopefully, in the future, sa mga future generation, maging option din yung tennis kasi sabi ko, dream sport ko yung tennis Gusto kong maging sport yan Nung simula bata pa lang ako. Para marami pa tayong talagang international or world class tennis players, 'di ba? Isa yan sa mga nagustuhan ko na ginawa ni Vince Dizon. Yeah, politics na naman, 'di ba? But yun nga doon sa napanood kong documentary kasi nagtayo sila ng sports complex sa Clark for athletes, parang yung athletes village. Yung ano nila. So may track and field doon, yan. Tapos tuwan-tuwa daw yung mga atleta kasi world class yung facility. Kahit sa swimming kasi meron daw qualifying body sa mga sports na pag hindi world class yung facility, yung training facility mo na pinag-trainingan, hindi ka maka-qualify. So dapat yung pinag-trainingan mo is world class para ma-qualify ka dun sa tournament na yun, basically. 'Di ba? Sobrang hirap sa mga Pilipino na umangat sa sports dahil hindi naman world class yung facilities natin when it comes to sports kasi hindi naman sinusuportahan ng gobyerno ang mga atleta natin. So starting nung time na yon na nagtayo sila Vince Dizon, panahon to ni Duterte, but nung tinayo yon yung sports complex na yon, nandun sila mga atleta, yung track and field ng Pilipinas, doon sila nagte-training. So, nagka-qualify na sila sa mga international competition. Diba? Panahon yan ulit ni Duterte. Yeah. Panahon ni Duterte yun. Kasama yun sa Build project ni Duterte. Regardless of me criticizing Digong before or mga Dutertes, you give credit when credit is due diba? Exactly, yeah. So, kasi nabalitaan ko rin like dati may Olympic national team na nag-training din dyan sa may Clark. Kasi nga, syempre picky sila sa mga location So, nakita nila may world class pool tayo dun sa may Clark. So, dun sila nag-training bago yung Olympics. Oh bro, kasi alam mo, yung isa sa mga tropa ni Janine na freediving instructor na nagko-compete din for freediving. National record holder yon ng freediving. Doon din nagte-training din siya sa Clark minsan. So talagang world class yung facility doon, which is 'di ba? Ayos dahil it's for athletes Kasi isipin mo, yung mga atleta natin, sariling pera na nga nila yung ginagamit nila para mag-practice, para i-hone yung skills nila. Tapos wala pang facilities dito. Doon sa documentary na napanood ko, dati daw nagpa-practice pa sila, lumalabas pa sila ng bansa para training lang sa ibang bansa ka pa magte-training. Imbis na lalabas ka lang ng bansa para sa competition, pati training mo lalabas ka pa ng bansa, so dagdag gastos. Imbis na nandito ka lang sa Pilipinas, 'di ba? Sa mga sa mga familiar diyan sa natin na swimming facility diyan sa BCDA. Curious lang ako kung meron din sila dong yung parang tube or vessel na papasok sa loob yung swimmer, tapos on the other end of that tube parang may fan, may exhaust na parang doon siya magsi-swimming. Kunwari, parang nagsisimulate siya ng parang alon, ganyan. Para syempre lumakas yung may resistance, ganon. Hindi ko alam kung may ganun. Panood ko sa documentary na pinakita is yung diving practice facility nila doon na pag halimbawa, ayaw pa nung gusto mag-practice lang nung diver pero ayaw mabasa sa pool,
Meron sila parang foam pool na kahit bumagsak ka doon, mag-simulate ka ng diving mo doon, safe ka pa din kahit sa dry. Ganun. So, in fairness, okay yung project nila na yun. Malaking naging tulong. Ang point ko kasi is, bakit isang lugar lang yung may ganon sa Pilipinas, di ba? Hopefully, sa ibang lugar din, may mga ganon kasi malaking bagay sa mga tao, hindi lang sa mga atleta, sa mga bata, yung ganong facilities. Di ba? Halimbawa, tayo, gusto natin mag-exercise, gusto natin tumakbo sa isang lugar. Saan tayo nagja-jogging? Within subdivision lang. Di ba? Mas maganda sana kung pupunta tayo sa isang, let's say, track and field, na oval, na doon tayo tatakbo. Di ba? Feel na feel mo yung pagtakbo mo. Feel na feel mo yung pag-exercise mo, di ba? Kasi meron ganun eh. Di ba? Pero hindi naman So hindi sana naman, kada syudad sa Pilipinas meron tayong sports complex na oo. gano'n, Oo. high quality, Marikina. ganyan. Meron naman Kasi sa yung Marikina. sports complex dito sa Pilipinas, basketball court. Di ba? Dapat may variety talaga. So, hindi lang basketball court ang sports complex dapat. Yan, Olympic size swimming pool, importante yan kasi ang daming Pilipino na hindi marunong lumangoy. One of the survival skills yan yung paglangoy Paglangoy. 'di ba? So, importante yan, yung may Olympic size swimming pool na hopefully, maganda rin sana nun, merong libre na swimming lessons na funded by the government for everyone, 'di ba? Especially for the kids. 'Di ba? Especially for Tsaka the sana kids. engaging sa lahat ng like social classes. Kasi Mm. narinig ko sa BGC meron tayong wall climbing facility daw diyan. So may mga may wall climbers na halos lahat daw mga Inglesero sa BGC, kaya yung iba daw na medyo na-intimidate sila mag-enroll. So parang mga parang malakonyo yung mga nagta-try doon. So yun. So sana yung mga sports complex na itatayo, yan, mga engaging sa lahat, pati sa masa, ganyan. Yep. Yun yung importante kasi yan, halimbawa si Alex, 'di ba? Galing siya sa well-off family. So na-pursue niya talaga yung tennis Gusto niya. as a sport, 'di ba? Kasi hindi lahat ng Pilipino is privileged na i-pursue yung gusto nila. Let's say gusto talaga nila ng sport. Hindi na pa-pursue dahil wala man tayong way to pursue it eh. Ano ba yung lang ng mga Pilipino? Habang bata ka, mag-aral ka, pumasok ka sa college, tapos magtrabaho ka na. So wala nang ibang way to pursue something that you really want. 'Di ba? Kasi yun na yung in-instill sa'yo ng magulang mo eh. Aral ka ng mabuti ha. Mag-aral ka ng mabuti para pagtanda mo, meron ka magandang trabaho. Worse, sasabihin ng magulang, para pagtanda mo, makakuha ka ng magandang trabaho, maiahon mo kami sa hirap. 'Di ba? Mhm. Pero, anong nangyayari, hindi na nagagawa ng bata yung talagang gusto nilang gawin sa buhay. Right? Sa akin kasi, yun lang yung importante sana. Yun yung dream ko one of my dreams para sa mga Pilipino, especially sa youth, is for them to have the freedom to pursue the things that they really want to do. 'Di ba? Kasi I think that's one of the signs of a thriving population or society. Kung yung mga tao is na-pursue nila kung ano talaga yung gusto nilang gawin sa buhay, sign yon na maganda yung kalagayan ng mga tao. Kasi hindi nila iniisip yung survival 'di ba? Kasi kung ang iniisip lang ng tao is survival, talagang ang gagawin lang nila sa buhay is mag-survive. Lahat ng goal nila sa buhay is towards survival. So kahit may gusto silang gawin na ibang bagay, passion nila, let's say sports, tennis, even basketball, or ibang sports, hindi nila mapapursue yan. Kasi uunahin nila kailangan nilang kumita ng pera eh. Kailangan nilang kumain sa pang-araw-araw eh.